Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng mga maikling panayam mula sa mga rehiyon kung saan nanalasa itong si Bagyong Ramil. Kung ating matatandaan ay nitong nagdaang weekend ay nanalasa ang Bagyong Ramil sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. At para tayo'y makakuha ng mga updates sa mga naapektuhan ng naturang bagyo ay magkakaroon tayo muna ng panayam kay Ma'am Maria Cristina I. Mayor, ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Western Visayas. Ma'am Tina, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, good afternoon, Steph. Good afternoon din sa lahat ng nakikinig at nakasubaybay sa iyong programa ngayong hapon. Ma'am Tina, thank you so much po for gracing our program. Unang-una po namin itatanong sa inyo, ano-ano pong mga probinsya sa inyong rehiyon, dyan nga po sa Western Visayas, ang pinaka-apektado ng naging panalalasa nitong Bagyong Ramil? I'm sorry, Steph, can you repeat that? Kasi medyo manipis po yung audio natin. Ayun, medyo bababa natin yung bed. Ayun, Ma'am Tina, ito yung una naming katanungan sa inyo. Ano-ano pong mga lugar sa inyong rehiyon dyan sa Western Visayas ang masasabi po natin na pinaka-apektado po ng panalalasa nitong Bagyong Ramil? Yes, Steph, no? So thank you for that question. No? So ngayon dito sa Western Visayas, as of 9 a.m. kanina, nananatiling pinaka-apektado dito sa Western Visayas yung probinsya ng Capiz. Specifically, yung capital city nila, yung Rojas City, followed by the province of Iloilo po, and then Antique and Aklan. So far, sa lahat ng mga provinces dito sa may Western Visayas, yung Guimaras lang yata yung walang affected population dahil sa malawakang pagbaha dito sa Western Visayas. Now, if I can give you the data, umaabot tayo as of 9 a.m. kanina, as reported by Department of Social Welfare and Development, umaabot na po tayo sa 42,963 families ang affected ng pagbaha dulot ng pananalasa ni Bagyong Ramil. Ito ay translated into 154,664 individuals at nananatiling bukas yung 142 evacuation centers po natin sa buong rehiyon. As of now, Steph, hindi pa nakakauwi, although subsided na yung ibang lugar, specifically yung sa province of Iloilo and some parts of Antique. May mga families pa rin tayo na nananatili sa mga evacuation centers. We have 142, as I said before, open evacuation centers kung saan nananatili doon ang 2,310 families natin o 8,435 individuals. Nananatili sila doon kasi hindi pa subsided yung tubig sa kanilang mga pamamahay. Yung iba naman ay damage pa yung mga bahay nila at hindi pa nila pwedeng mauwian na staff.
And speaking of that po, kasi nabanggit niyo po yung numbers ng mga apektado, then yung numbers po sa evacuation centers po, no? Babalikan natin yung sa evacuation centers po mamaya, pero as of yung pinaka-latest niyo po, no? Ilan po yung casualties or nagkaroon po ba ng injured po, no, sa mga naging apektado po ng Bagyong Ramil? Well, actually, Steph, may recorded tayo na dalawang casualty, dalawang namatay dito sa may pananalasan ng Bagyong Ramil, no? This is still to be declared by DILG as typhoon-related, pero so far, itong mga individuals na ito ay namatay dahil sa pagkalunod. Yung isa is a 44-year-old individual, lalaki po ito, tricycle driver, sa Rojas City, Capiz, kung saan naka-tricycle po sila ng kanyang asawa, pinilit nilang mag-cross sa parang bridge sa daan. Inanod po sila ng flash flood. Naisalba po niya yung asawa niya pero siya ay nawala ng malay at inanod po ng baha. Later on, natagpuan siya malapit dun sa area na wala ng buhay. Yung isa naman po, itong 23 years old na canteen worker sa isang paaralan na pauwi na po, pero sa kanilang pag-uwi, kailangan nilang along the way mag-cross sa sapa. Nadulas po siya at nahulog doon sa rumaragasang tubig. She was found at least 1 kilometer away po. Mismo yung kapatid niyang lalaki ang nakatagpo po sa kanya. So far, ito yung dalawa yung confirmed deaths natin po. Pero so far, we are still waiting for the report, the declaration of DILG to declare them as typhoon-related. Pero namatay po sila during nakasagsagan ng bagyo, yung pagbaha po. Meron na po ba nga naibigay po, no? Kung meron po kayong figures o datos po, may nabigay po ba na tulong na po ba agad-agad, no, sa families nitong dalawang nasawi? Yes, automatic yung local government unit in cases such as this, injury and deaths resulting from typhoon-related. Automatic po, nagbibigay po ng tulong yung local government units natin, pati na po possibly yung provincial government po natin. Ma'am Tina, kumusta naman po yung mga sa evacuation centers? Matanong ko lang po, no, meron po bang mga pangunahing pangailangan po yung mga nananatili pa sa evacuation centers? Yes, no, the primary concern, especially in Rojas City, in Capiz, and in some parts, specifically in Sigma and President Rojas Capiz, kasi binaha sila, yung water supply nila is na-contaminate na. So, ito yung primary na pangangailangan nila, lalo na sa loob ng mga evacuation centers. So, nagpadala na ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na yung local government units, ay tinugunan yung pangangailangan ng mga kaibigan natin doon. Aside from this, yung Department of Social Welfare and Development ay nakailang cycles na din sa pamimigay ng family food packs. Yung Office of Civil Defense naman, para mapanatili yung kaayusan, kalinisan sa katawan ng mga evacuees natin, ay ongoing ngayon ang distribution ng hygiene kits natin sa mga evacuation centers doon po sa probinsya ng Capiz. And aside from this, ay yung Department of Health po natin ay nagdi-distribute din ng mga prophylactic medicines para doon sa mga taong na-expose tubig baha, para ma-avoid po natin yung infection, lalo-lalo na po yung leptospirosis po. Matanong ko lang po, no, Ma'am Tina, kumusta naman po yung structures? Kasi nabanggit nyo kanina na merong mga bahay talaga, no, na nagkaroon ng damage due to the Bagyong Ramil. Yung how about po yung other structures po? Meron po bang mga naapektuhan bukod sa mga kabahayan? Yes po, actually we had reported damaged structures, usually mga roads and bridges na damage, pero for example yung roads natin na-render sila impossible dahil din, yes, sa baha. Kasi may mga baha po na na-cover pati yung national highways, and then may mga konting landslide na nag-render ng ating mga roads na temporarily impassable. Pero so far ngayon po, cleared na rin po ito sa tulong na din po ng debris clearing natin with the DPWH and other agencies. Meanwhile, may reported sinkhole, alleged sinkhole po tayo doon sa barangay Mianay, Sigma, Capiz.
national highway po yun. It was reported sa kasagsagan nung bagyo noong 18, Sabado ng gabi. Pero pagka umaga po ay agad itong nasolusyonan, pinatambakan po yun at nilagyan ng reinforcement para magiging passable po for motorists po. Pero so far ngayon, wala na tayong reported na mga daan na hindi madadaanan. So far, passable na po lahat. Matanong ko lang po, Ma'am Tina, kumusta naman po yung coordination ninyo, no? Kasi nabanggit nyo kanina yung mga ibang government agencies like DOH, DSWD. Kumusta po yung coordination ng OCD Western Visayas po, no? Sa iba pang national government agencies, sa local government units, at maging sa ating mga uniform personnel? Actually po, very commendable po yung ginagawang cooperation ng ating member agencies ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. In fact, malaki ang tulong ng mga government agencies natin, especially sa initial na response operations natin. For example, yung DSWD agad na nagpadala, nag-reinforce ng tulong ng family food packs sa affected areas, at ang ginamit nating kinoordinate nating logistical support ay from the Philippine Army, Philippine National Police, and Philippine Coast Guard po. So sila po yung nag-provide, and DPWH, sila po yung nag-provide ng mga trucks, ng manpower for hauling. At we also tap the help of Philippine Coast Guard and Bureau of Fire Protection for the initial response operation. So malaking tulong po ang nagawa nila. And at the same time, yung ibang agencies po ay nag-step up din. Sa nasabi natin kanina, yung Department of Health at ibang agencies ay nagpapadala din po ng tulong doon sa may Rojas City, Capiz. Kasi alam mo, Steph, this flood, itong baha na naranasan natin ito, this is unprecedented. This is the first time na nangyari yung ganitong kalawak na pagbaha sa Rojas City. Kaya parang mas masasabi nating na-surprise talaga yung mga tao doon. Kaya marami-rami yung affected population natin doon sa Capiz. Eto na lamang po, bago ko po kayo pakawalan, Ma'am Tina, kasi alam ko po na meron pa kayong next na event po, no? Ano-ano na lamang po ang inyong paalala sa mga taga Region 6 na marahil mga nasa evacuation centers or in general po, no, na apektado po nitong nagdaang bagyong Ramil? Sa mga listeners mo, sa mga nagsusubaybay sa programa mo, Seth, na yung paalala lang natin sa communities natin, always be prepared. Yung preparedness po natin ay hindi yun matutumbasan kahit anumang disasters ang dumating sa buhay natin, mapabaha man, bagyo o lindol. Kung tayo ay preparado, malilimit po yung injuries and deaths. Mas magastos po yung pag-react natin sa tragedy kesa sa pag-prepare. Paalala lang din po, let me take this opportunity na ipaalala sa mga listeners natin na dapat kada pamilya, meron po tayong mga emergency preparedness bags o itong tinatawag nating go bags, na this will spell the difference between life and death during the first 72 hours of disasters. Kasi alam naman natin, the first 72 hours, crucial po yun. Broken yung communications line natin, yung transportations line natin, hindi natin maaasahan yung mga responders natin na agad-agad na maka-respond. No? So we will be self-sufficient. So dapat preparado po tayo at may magagalaw po tayong pagkain, tubig at medical supplies at pangangailangan ng ating pamilya. Lagi po nating tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. And with that, maraming salamat pong muli, Ma'am Tina, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph, at mabuhay din kayo. At ating pong nakasama sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Western Visayas na si Ma'am Maria Cristina ay Mayor. Magbabalik po ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for Ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan,
ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon mula sa Western Visayas ay dadako naman tayo pabalik dito sa Luzon, particular sa Calabarzon dahil makikikuha din tayo ng updates patungkol naman sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Ramil sa Calabarzon region at para dyan, kaugnay nito ay makakasama natin ngayon via Viber si Sir Rayan Derek C. Marquez, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense dyan naman po sa Calabarzon Region. Sir, welcome po sa Ang Pilipinas ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ayun, hello po, thank you so much po Sir Rayan for joining us dito sa programa. Ayun, medyo bumibitaw lang ata yung ating loudspeaker. Hold on lang po. Ayun. Ayan, so sir, matanong ko lamang po, ano-ano po ang mga lugar sa Calabarzon ang masasabing pinaka-apektado po nitong pananalasa ng Bagyong Ramil? Base naman sa ating naging report, usually yung puro evacuation naman yung nangyari. Wala naman tayong naitala ng mga pagbaha at the same time pagkasira. Pero yung pinakamarami na nagkaroon ng evacuation ay sa probinsya ng Quezon. And speaking of that po, no, ilan po ba, meron po ba kayo ng mga estimates, no, or figures po kung ilan po ang mga families or individuals affected po, no, particular dyan sa Quezon Province? Sa probinsya ng Quezon, ang reported nating apektadong pamilya ay around 2,722 families or 8,730 individuals sa 119 na barangay sa 18 LGU. So most of these are nagsimula na rin na magbalikan sa kanilang mga tahanan ngayon. Nag-start na silang mag-pick up. Regarding this naman po, no, sa mga naapektuhan dyan sa Quezon Province, ilan po yung mga casualties or kung meron pong mga injured, no, among these numbers po? May naitala tayo na 5 namatay at 1 injured dun sa bumagsak na puno sa Pitogo, Quezon. Pero yung yung sa casualties po ay 5 po, tama po ba? Yes, oo. 5 namatay at 1 yung injured. Sir, matanong ko lang po, no, if allowed po ito, ano po bakit po binawian ng buhay itong 5 individual na ito sa Quezon Province? Allegedly, susunog sila ng puno ng and then nung kasagsagan ng bagyo, ito ay bumagsak. So, human-induced at saka natural hazard yung nangyari. Ito naman po, sir, kumusta naman po ang coordination ng OCD dyan sa Calabarzon region sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan at maging sa local government units po para mabilis na matulungan itong mga apektado hindi lamang sa Quezon Province kundi sa buong Calabarzon region? Tuloy-tuloy yung aming pakipag-coordinate sa lahat ng mga local government units at the same time sa mga probinsya, pati dun sa mga ating regional line agencies para tuloy-tuloy yung mga servisyo na ibigay natin at the same time yung koordinasyon tungkol dun sa bagyo. Nakipag-usap naman sa amin yung mga local government, saka nagbibigay sila ng mga update sa amin and kung may kailangan sila ng mga requirements ay binibigay naman namin or so far wala naman silang pangailangan dahil ang ginagawa ng region ay naka-pre-position na yung mga non-food items at the same time yung mga food items naman naka-pre-position na rin in case na kinakailangan nila. How about naman po yung sa ating mga uniform personnel? Ano pong assistance yung naibigay po nila para sa mga apektado po ng pananalasa ng Bagyong Ramil?
Yung mga uniform personnel man natin ay naka-standby on red alert sila nung panahon ng kasagsagan ng bagyo at naka-pre-deployed na rin sila in case na kailangan na dalhin dun sa mga apektadong lugar. So may mga pre-deployment silang ginawa dun sa mga local government units natin, saka naka-alerto sila. Matanong ko lamang po, sir, no, kasi balikan natin yung sa mga lugar na apektado. Meron po bang mga nasirang structures or mga kabahayan na bunsod po nitong pananalasa ng Bagyong Ramil? Walang reported na kahit anong nasira na structures, wala rin tayong reported na mga impassable roads, wala rin tayong reported interruption ng tubig. Ang naging report natin ay interruption ng mga pagkawala ng kuryente o power interruption, pero 265 na barangays na i-restore natin. Siguro ito na lamang po, no, since nagbabalikan na pala sa kanilang mga tahanan itong mga nasa evacuation centers bukod bunsod nito nga po pananalasa ng Bagyong Ramil. Ano-ano na lamang po ang inyong paalala sa kanila, syempre dahil katatapos na naman po ng isang kalamidad? Opo. Alamin po natin, syempre pag ito po pagkatapos ng bagyo, alamin po natin yung abiso pa rin po ng ating mga kinaukulan tungkol sa pagbabalik natin sa ating mga tahanan, kasi maaari po na hintayin po talaga natin kung kailan yung ligtas na bumalik sa mga tahanan. Umiwas po tayo doon sa mga natumbang puno or nasirang gusali at mga linya ng kuryente. May mga ilan pa pong area na sinecheck pa po natin at wala pang kuryente, so baka mamaya meron po itong naapektuhan. Huwag po tayong gumala doon sa mga areas, sa mga emergency services, baka mamaya meron kinakailangan na makapasok yung mga ating emergency vehicles. At once po tayo, i-report po natin yung mga nasira sa ating tahanan kung meron po, at may pag-ugnayan po tayo kasi baka mamaya may mga live wires po ito or yung mga apektadong parte ng bahay. Siguraduhin natin walang basa or nakababad na mga outlet doon sa kagamitan natin doon sa ating bahay or linya ng kuryente para masigurado po natin secondary po kasi na hazard o yung pagkakuryente. At the same time din po, i-check din po natin yung mga linya ng tubig, linya ng gas, baka mamaya po meron tong apektado, baka pagsimulan din po ng sunog. At yung mga naipon po na mga tubig sa lata, baso, gulong, at kung ano pa pong pwedeng pamahayan ng mga lamok ay itapon po natin kasi isa pong secondary hazard din po yung pagtaas ng insidente ng dengue once na malakas po yung mga pag-ulan natin. And yun po, yung mga ilan nating mga paalala at sana po maging again, mahinahon pa rin po yung ating mga kababayan, at the same time makikinig po sa ating mga ulat panahon sa kayong anunsyong pangkaligtasan. And with that po, maraming salamat po, sir, sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At atin pong nakasama si Sir Rayan Derek C. Marquez, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense dyan po sa Calabarzon Region. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, 2 truck ng family food packs ipinadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng Bagyong Ramil sa Capiz. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Agad nagpadala ang Department of Social Welfare and Development ng family food packs sa mga reyong hinugpit ng Bagyong Ramil. Kabilang dito ang 2 truck na puno ng food packs na bumiyahe patungo Rojas City sa Capiz mula sa Visayas Disaster Response Center sa Mandaue City. Ayon sa DSWD, may dalang tig 1,600 na kahon ng family food packs ang naturang mga truck. Ang laman ng food packs ay nakatagdang ipamahagi ngayong Lunes sa mga residenteng apektado ng bagyo, lalo na sa mga pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Ang agarang pagpapadala ng supply alinsunod na rin sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para matiyak ang mabilis na tulong at walang magugutom sa mga apektadong lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng pagpaplano sa anumang uri ng kalamidad gaya ng paglindol na sunod-sunod na naranasan sa mga nakalipas na araw. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan sa pagkakaroon ng plano ang bawat pamilya sa gitna ng mga naranasang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakalipas na araw. Bawat miyembro ng pamilya, sabi ng Pangulo, ay dapat na alam ang plano tulad ng saan tatakbo at pupuntahang ligtas na lugar upang doon magkita-kita kapag lumindol. Mahalaga din ayon sa Pangulo na maganda na din ng go bag kung saan nakalagay ang mahalagang papeles o dokumento kasama na ang basic survival items gaya ng pagkain, delata, biskwit, first aid kit, flashlight, pito at iba pa, gaya ng cash. Importante ang go bag, sabi ni Pangulo Marcos, para maiwasan pa ang paghahagilap ng mga kailangang bibit-bitin sa panahon ng emergency gaya ng lindol. Nanawagan din ng Chief Executive na makinig sa abiso ng mga LGU at iba pang mga otoridad habang importante ding malaman ng bawat miyembro ng pamilya ang emergency hotlines na maaaring ipaskil sa loob ng tahanan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magkaroon ng plano at alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano yung plano na yun. Pati na yung mga kasambahay. Saan ang evacuation area? Saan tayo tatakbo? Saan ang meeting place kapag lumindol? Saan pa pupunta? Saan tayo magkikita-kita? Para pati yung nasa labas ng bahay, pagka linindol, alam nila kung saan tatakbo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Red Cross Tent Cities sa Davao Oriental, operational na. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Bukas na ang tent city na ipinatayo ng Philippine Red Cross sa lalawigan ng Davao Oriental. Dito pansamantala manunuluyan ng mga residenteng apektado ng magkakasunod at malalakas na lindol kamakailan. Ayon sa PRC, nasa kabuuang 79 ng mga tent ang kanila na ipatayo kung saan 42 rito ay nasa bayan ng Manay habang nasa 37 naman ang nasa Tarragao na. Bukod sa shelter, may handog din serbisyo ang Red Cross sa tent city gaya ng food truck na namamahagi ng hot meals, relief distributions, pagbibigay ng inumin tubig, gaya din ng welfare support para sa mga bata, babae at pamilya upang matiyak na naibibigay ang pagkalinga at dignidad ang mga serbisyo habang tinutulungan silang makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, grupo ng mga negosyante sa bansa na nawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na resolbahin na ang mga issue ng katiwalian sa infrastructure projects. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan ang pangunahing business organization kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad aksyonan ang umano'y malawakang katiwalian sa mga proyekto ng flood control at infrastruktura. Sa kanilang inilabas na statement nitong weekend, niligdaan ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Fintech Philippines Association ang apela sa punong ekutibo na magsagawa ng mabilis at transparent na investigasyon sa issue. Kabilang sa kanilang rekomendasyon ang bigyang kapangyarihan ang Independent Commission on Infrastructure o ICI upang magsagawa ng malaya at malalim na investigasyon, usigin ang mga sangkot sa katiwalian, reforma sa procurement at oversight system upang maiwasan ang pag-abuso sa pondo at regular na ulat sa progreso ng mga investigasyon at resulta ng audit. Gate ng organisasyon, kailangang ipakita ng administrasyon ang tunay na malasakit sa katarungan, integridad at pananagutan sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senado planong tapyasan ang pondo para sa mga infrastructure projects sa susunod na taon. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Balak ng Senado na bawasan ng 15 to 20% ang budget para sa mga infrastructure projects sa ilalim ng 2026 national budget para maiwasan ang korupsyon. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, tinalakay na niya ito kay Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian. Pinunto ni Soto na base kasi sa mga testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee ay sadyang sinosobrahan ang alokasyong pondo sa mga infrastructure projects para maisama ang bahagi ng pondong mapupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal o yung mga proponents. Kaya bilang solusyon ay tatapyasan na nila ang pondo sa mga infra project. Sa ngayon ay tiyak na anyang kabilang ang DPWH sa mga ahensyang maapektuhan ng plano nilang ito. Binigyan diin pa ni Soto na kung sakali ay ito ang unang pagkakataon na magiging mas mababa ang halagang maaprubahan ng Kongreso na panukalang budget kumpara sa itinakda sa National Expenditure Program na 6.793 trillion pesos. Tiniyak rin ng Senate President na iingatan nila ang pagbuo sa 2026 national budget at titiyakin nilang magiging malinis ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mambabatas nagpaalala na hindi dapat magpakakampante sa kabila ng pagbaba sa online gambling activities. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Nagpabala si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. laban sa pagiging kampante sa kabila ng pagbaba ng online gambling activities sa bansa. Ayon kay Garbin, pansamantala lamang ang pagbaba dahil maaaring naghahanap lang ng paraan ang mga operator at manlalaro para makaiwas sa umiiral ng mga hakbang ng pamahalaan. Git niya dapat samantalahin ng gobyerno ang pagkakataong ito para agad makapagpasa ng epektibong batas na magre-regulate sa online gambling. Isa na rito ang House Bill 3075 na layon tugunan ng mga panganib ng online gambling sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon at responsableng paglalaro. Nakapaloob dito yung pagrerehistro ng mga operator, pag-verify ng mga account at pagbabawal sa mga hindi otorisadong gaming platform. Pangunahing itatalaga ang DICT bilang tagapagpatupad ng nasabing batas, katuwang ang PAGCOR at iba pang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, local government units o LGUs may karapatang magpatupad ng mandatory wearing ng face mask. Yan ay ayon sa Department of Health o DOH. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nilinaw ng Department of Health o DOH na hindi pa kailangan ng panibagong face mask mandate sa buong Metro Manila matapos maglabas ng executive order ang lalawigan ng Quezon na nag-aatas ng pagsusot nito sa mga pampublikong lugar. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Del Rosario, may kapangyarihan ng bawat local government unit sa ilalim ng Republic Act 11332 na magtakda ng kanya-kanyang hakbang pagdating sa kalusugan ng kailang mga nasakupan. Dagdag pa ng opisyal, batay sa datos, wala rin naman bago o kakaibang virus na kumakalat sa bansa. Ang pangunahing sanhian niya ng mga influenza-like illnesses o ILI ay influenza A, rhinovirus at enterovirus. Habang nasa ika-10 pwesto naman ang COVID-19 na may 1% na mga kaso. Paalala naman ng DOH sa publiko, panatilihing malinis ang kamay, magsuot ng mask kung may sintomas, magpabakuna at ugaling magkaroon ng sapat na pahinga at tamang pagkain. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng Pasig River Esplanade Phase 4 sa lungsod ng Maynila. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni EJ Lazaro. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Araneta Marcos ang formal na pagbubukas ng Pasig River Esplanade Phase 4 na bahagi ng rehabilitasyon at pagpapasigla ng Ilog Pasig. Saklaw ng Phase 4 ang tinatayang 530 meters na esplanade mula sa likod ng Manila Central Post Office hanggang Aroseros Forest Park na may mga walkways, bike lanes, viewing decks,
kiosk at transition bridges upang pagdugtungin ng mga pook pasyalan at makasaysayang lugar tulad ng Quiapo, Metropolitan Theater at Manila City Hall. Ipinakita rin sa inaugurasyon ang Clearbot, isang solar-powered AI-driven na bangka na ginagamit sa pangongolekta ng basura, at Water Hyacinth, isang pilot project na katuwang ang Asian Development Bank at MMDA. Binanggit din ng Pangulo ang ginanap na pulong kasama si Manila Mayor Isko Moreno kung saan tinalakay ang rehabilitasyon ng Loton Underpass, ang restoration ng Plaza Calderon at ang plano para gawing mas kapaki-pakinabang ang Intramuros Golf Course. Ayon sa Pangulo, ang pagbubukas ng Phase 4 ay hakbang tungo sa muling pagbuhay ng Ilog Pasig na pakikinabangan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, paglalagay ng Philippine National Standard sa mga produktong parol, pagpapakita ng pagsuporta at pagpapalakas ng industriya nito ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang detalye ng balita, ihati naman sa atin ni AJ Ignacio. Malaki ang may tutulong ng paglalagay ng Philippine National Standard sa pagbebenta ng tinaguriang sikat na parol sa ating bansa. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, layo ng naturang Philippine National Standards ay upang mas maging ligtas at magkaroon ng mas magandang kalidad ang paggawa ng parol sa Pilipinas. Dagdag pa ni Roque na nais nitong maging standardize ang paggawa ng mga parol sa Pilipinas na isa sa magiging in-demand ngayong Pasko. Patuloy naman ang pag-aaral ng DTI sa paglalagay din ng Philippine National Standards sa iba pang produktong ipinagmamalaki ng ating bansa. Mula rito sa DTI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas, nominado naman sa 32nd Annual World Travel Awards. Ang kabangulat, ihahati naman sa atin ni Charmaine Cristobal. Nakatanggap ng nominasyon ng Pilipinas sa 32nd Annual World Travel Awards. Malugod na iniulat ng Department of Tourism ang anunsyo na ang bansa ay kabilang sa mga nominado sa World's Leading Dive Destination, World's Leading Beach Destination at World's Leading Island Destination ngayong taon. Kabilang ang Maynila sa nominado sa kategorya ng World's Leading City Destination 2025. Ilan pa rito ang Boracay bilang World's Leading Luxury Island Destination, ang Cebu na World's Leading Wedding Destination 2025 at nakasama din sa nominasyon ang Clark Freeport Zone bilang World's Leading Meeting and Conference Destination 2025. Ayon sa DOT, nagsisilbian nilang inspirasyon ang mga nominasyon na ito para mas pag-ibayuhin pa ang kalidad ng turismo sa Pilipinas. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Para sa bugson ng Regional News, magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon, kauna-unahang IP Summit sa Isabela, pinangunahan ng provincial government. Pagpapalakas pa sa IP Women and Youth, ipinanawagan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Insay angkat ti provincial government ti kaunaan nga Indigenous Peoples yun IP Summit ti probinsya ti Isabela kaspaso ti selebrasyon ti IP Month itang nga Oktubre. Iti tema a Weaving Culture and Reaching Future Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. Ganda ti summit a maingato ti cultural awareness kan bigbigan dagiti Indigenous communities kan ti kontribusyon da para iti kina siya sino kan tawid ti Isabela. Dimaray iti daytoy dagiti IP chieftains agta communities panakabagi manipod kadagiti na dumaduma nga ili kan syudad kan iti akadim. Dito nga impaganatgat ni NCIP Regional Director Attorney Ronaldo Dakiwag ati cultural integrity kan ancestral domain rights dagiti IP ket non-negotiable. Imawag pa iti opisyal para iti natubtubker nga interagency coordination kan adada nga epektibo apa nakaipatungpal iti Indigenous Peoples Rights Act. Nailipas ti aktibidad babaan iti Pledge of Commitment kan Resolution of Unity amang sigsigurado iti panagtungpal kan panangitandudo iti tunggal maysa iti karbengan tawid kan pagsayaatan dagiti IPs iti entero Isabela. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, 1.19 billion pesos na Baguio City Integrated Terminal o BCIT project posibleng masimulan sa loob ng 2 taon. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Jong Munar. Naikadeng ngay award when ipaay ti lokal gobyerno ti siyudad ti Baguio ti 1.19 billion pesos agatad iti Baguio City Integrated Terminal Project iti Megawide Construction Corporation kalpasan a kinumpirmar iti Public-Private Partnership Pre-Qualification Bids and Awards Committee ngawan iti daduma ang nagaplikar iti proyekto para ti bidding sakbay iti October 14 a deadline. Formal nga inrekomendar iti Bids and Awards Committee babayin ti resolusyon kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti panangipa iti proyekto iti naso nga kompanya. Sigon kini City Treasurer ken Bids and Awards Committee Chairperson Alex Cabarubias, naramid iti desisyon kasaruno iti panakakompleto iti proseso ang nagbayad manipod July 16 agingana Oktubre 14. Imo na nga nangisameter iti nasaw nga kompanya ti maysa nga unsolicited proposal para iti panakaibangon ti Baguio City Integrated Terminal ani disenyo tapno ma-decongest iti Central Business District babaan iti panangipastek iti main terminal para kadagiti provincial buses ken public utility vehicles sa sumrek iti syudad. Makomodar matlang iti proyekto dagiti local jeepneys, modernized jeepneys ken taxis. Ti panggep terminal kat may bangon iti barangay Dontogon, Marcos Highway ana disenyo nga mga motor iti aginggano patagasota bus iti Dunggal Aldao. Manamnama kompleto iti panakabangon ti uneg iti 2 nga tawen. Manipod ti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mga transaksyon sa Catanduanes balik normal na matapos ang pananalasa ng Bagyong Ramil. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Rosie Nieva. Balik na sa normal ang sitwasyon sa probinsya ng Catanduanes makalihis ang panlalamasa kan Bagyong Ramil. Nakabalik naman sa saindang kanya-kanyang mga estaran ang rinibong pamilya na enot ng pig-ibakwar huli sa humaakan bagyo. Igwa naman inlaog sa mga eskwelahan asin trabaho. Mayo man na irehistrong casualty sa probinsya sa tahaw kan maraot na panahon. Basado sa assessment kan mga otoridad, mayong na irehistrong danyo sa mga kaharungan asin nagtitinir na marahay ang supply ng tubig, kuryente asin komunikasyon.
karon. Pigtutugutan naman kan Philippine Coast Guard ang liwat na pagbiyahe kan mga lunadang pandagat. Nagpahayag manin pasasalamat si Catanduanes Governor Patrick Asanza sa gabos na volunteers asin mga miyembro kan disaster response operation sa indang tabang asin sakripisyo nganing masyerto ang seguridad kan mga namamanwaan sa probinsya. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Pasyalan sa bayan ng Tabogon, Northern Cebu, bukas nang muli sa publiko. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Taliwala sa padayong aftershock nga nasinati, gipahibaw sa usa ka dayuhonon sa lungsod sa Tabogon, Northern Cebu, nga bukas na sila pag-usab sa pagdawat sa bisita. Gihatagan og clearance ang Banyan Spring Resort nga subli nga mobukas human sa gipahigayong nga inspeksyon sa LGU ug mga eksperto. Trending online ang nahisgotang tourist attraction tungod sa gihatag niining maayong kasinatian sa mga turista. Matud sa LGU Tabogon, padayon ang pakig-alayon sa resort management ug sa lokal nga kagamahanan alang sa pagbangon sa lungsod samtang nagmatngon gihapon sa padayong pagtayog sa Northern Cebu. Ang Banyan Spring Resort sa Barangay Maslog, Tabogon, usa sa labing gibisita sa mga turista sa wa pa miuyog ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong Setyembre 30 tuig 2025 kansang epicenter anaa sa Bugos City. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadakuy naman natin ang Iloilo. Aklan Product Expo sa Iloilo dinagsa ng publiko. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni JP Hervas. Nangin madinalagon ang ginbuksan nga Aklan Product Expo 2025 sa SM City, Iloilo. Sunod kay Department of Trade and Industry kung DTI Aklan Provincial Director Romel Amihan, ang aktibidad ginpasakupan sa 36 ka Aklanon Micro, Small and Medium Enterprises nga nagpasundayag sa pila ka magginpabugal nga produkto sa probinsya human sa pinya, abakal, lubi kag iban pang raw material. Di naman ang mga produkto sa pottery, fashion and wearable kag processed food. Dugang pa ni Amihan, katuyuan siyang expo nga mapabaskog ang karon nga merkado sa mga magagmay nga negosyante sa Aklan, samtang ginapapag-un pa ang ilan na noituhay nga market potential. Ang Aklan Product Expo, formal nga nagtakop kahapon, Oktubre 19. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Trade and Industry o DTI Region 11 nagpatupad ng price freeze sa buong lalawigan ng Davao Oriental matapos ang magnitude 7.4 na lindol. Narito ang kabuang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nagpatuman na og price freeze ang Department of Trade and Industry Region 11 sa tibuok probinsya sa Davao Oriental human gideklara ang probinsya nga under state of calamity tungod sa nahitabong linog nga 7.4 og 6.8 magnitude ni atong Oktubre 10. Sa gipahigayong RDRRMC 11 Regional Press Briefing gibutyag ni DTI 11 Senior Trade and Industry Development Specialist Dexter Bermudez nga gipatuman ang price freeze sa mga basic commodities sama sa bottled water, bugas, pan, asin, kandila, noodles ug uban pa nga mulungtad hangtod Disyembre 12 ning tuiga. Sumala ni Bermudez adlaw-adlaw nga nagahimog monitoring ang ilahang team sa probinsya labi na sa pinakaapektadong lugar ug nakit-an nila nga dunay pagsaka sa presyo sa mga nag-unang padaliton sa mga sari-sari stores. Samtang bisan why nakit-an nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa mga key establishments sa grocery stores nga mo'y sakop sa ilahang jurisdiction, nakatala ang ahensya og shortage sa mga supply labi na sa bottled water
butter, sardinas ug mga detergent soap. Gipasabot ni Bermudez nga usa sa mga rason sa shortage labi na sa Mati City kay tungod didto nagapangumpra ang mga government agencies alang sa ilang mga relief assistance, apil na sad ang mga private individuals ug organizations para sa ilang donasyon sa mga apektado. Tungod niini hugot nga nakig-alayon ang DTI 11 ug mga LGU aron nga masolusyonan ang kakulang sa mga supply ug matubag ang mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya. Gikan sa Davao City, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni May Benedicto mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. Department of Health o DOH Center for Health Development Caraga dumayo sa Davao Oriental para magbigay ng mental health care. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Usa ka siman ang milabay human giigo sa magnitude 7.4 nga linog ang Manay, Davao Oriental. Gituyo anok adto sa Department of Health Center for Health Development Caraga Region ang munisipyo sa Caraga, Davao Oriental para hatagan sa tukmang medikal ingon man mental health support ang kagamhanang lokal sa Caraga. Ang grupo gipangunahan ni Dr. Glenn Alfred Norris Baban kinsa mipahigayon og mental health and psychosocial support services, psychological first aid, psychoeducation sessions ug nang apod-apod usab sa naglain-laing tambal ngadto na sa mga apektadong residente. Apil usab gihatagag tambal ang mga local responders. Nasayran nga ang grupo ni Dr. Baba nakapahigayon nag 69 sessions sa psychological first aid, 71 ka psychoeducation activities ug 10 ka psychosocial processing sessions sa mga empleyado sa kagamhanang lokal sa Caraga, RHO staff ug uban pang mga frontline workers. Padayon sa karon sa ilang misyon ang DOH Caraga team dito sa Barangay Santiago. Nakalinya na usab og dugang pang mga mental health activities sa ubang barangays sakop gihapon sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental nga tupad lamang sa Manay ang epicenter sa duha ka makusog nga linog atong October 10 diin gikatahong sobra usa ka milyon ka tawo ang apektado ug 9 ang namatay samtang 403 ang angol. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi, lalawigan ng Lanao del Sur at Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ginunita ang ika-8 taong anibersaryo ng Liberation of Marawi. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Piagugupa na provincial government sa Lanao del Sur ang mga sundaro gobyerno manggulalan sa 103rd Infantry Haribon Brigade o 1st Infantry Tabag Division so kaya pananadmi ko ikaw ang lorag anniversary o Liberation of Marawi. Piaguluanan o gobernador sang kaya probinsya si Mamintal Bombitalon Tuadyong Jr. ako si Brigadier General Felix Ronnie B. Babak, Assistant Division Commander o 1st Infantry Tabag Division na gusto mga mga officials o mga sundaro aging kaya gobyerno na gusto Philippine National Police na gusto mga local government units sa Lanao del Sur Gumalaw City sampol na mga mga opisina agira na mipagupa sa gobyerno radio na pinalamatan sa mga sundaro gobyerno sabab ko sakripisyo gupa na mariran sa katatatap o kalilintan ako sa kasi siya pa ko pagtaw. Si Brigadier General Babak na bintugin sa Panamar o gobyerno sang kay Lanao del Sur sa gikataragong balay ako kalilintan miya baloy sunggiringan ko kapagabawi ko orian o katidawa. Yan kaya di kapagupa o gobyerno sa Lanao ako sa mga sundaro ang kaya gobyerno napapakatanto sa kapakambubakon o kalinta na gusto kapakausura Marawi City Lanao del Sur gugid ng kayabang sa Morotol mo sa region ni Muslim Mindanao at taga BARMM. Kaya po si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital,
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na kumpiyansa siya na ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay makukuha nila ang target ngayong taon kahit nakitaan ng pagbagal ngayong third quarter. Ayon kay Balisacan, inaasahan nila ngayong 2025 ay nasa 5.5 hanggang 6.5% at kaya pa ring makuha ang nasa mababang porsyento na ito. Magpupulong ang mga economic managers itong linggo para alamin kung kailangan ng mga pagbabago sa growth outlook ngayong taon. Sinabi naman ni Budget Secretary at Development Budget Coordination Committee o DBCC Chairperson Amena Pangandaman na kaya pa ring makuha ang target para sa Gross Domestic Product o GDP ngayong taon. Una nang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbagal sa third quarter at posibleng umabot hanggang 2026 kasabay ng paglilitis sa korupsyon na maglilimita sa paggastos ng publiko. Bukod sa pagbagal ng paggastos ng publiko, sinabi ni Balisacan na ang sama ng panahon mula Hulyo hanggang Setyembre ay posibleng nagpabagal din sa ekonomiya. Sinabi ni Balisacan na ang paglago sa fourth quarter ay karaniwang maganda dahil marami ang namimili sa panahon ng Kapaskuhan. Nagbabala naman si Balisacan na posibleng maging sanhi ang skandalo sa korupsyon sa investor at consumer confidence, subalit hindi rin naman ito magtatagal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigyan diin ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na hindi na uubra ang mga maanumalyang dummy bidding sa mga proyekto ng gobyerno sa bisa ng New Government Procurement Act o NGPA matapos niyang isa-isahin ang mga mahahalagang salik ng NGPA kung saan ang isa ay tinatawag na Mandatory Disclosure of Beneficial Ownership Information o paglantad ng mga impormasyon tungkol sa may-ari o sinumang may impluwensya o kontrol sa isang kumpanyang sumasali sa public procurement. Nakasaad ang Disclosure of Beneficial Ownership Information sa Sections 81 at 82 ng NGPA o Republic Act No. 12009 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hulyo 2024. Gate pa ni Secretary Pangandaman, paigtingin ng Disclosure of Beneficial Ownership ang integridad, epektibong kompetisyon at full transparency sa public procurement process. Mahalaga ang probisyong ito na nakasaad sa NGPA lalo pat ayon sa pag-aaral na isinagawa ng GPPB Technical Support Office na pag-alamang karamihan ng mga bidders sa public procurement ay may common owners. Kaugnay ng nasabing probisyon sa NGPA,
Kabilang na rin sa mga eligibility documents na nararapat isubmit sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS ng Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM ang beneficial ownership information para sa pagkuha ng PhilJEPS Platinum Registration na kinakailangan ng mga bidders sa kanilang pagsali sa public procurement. Ang requirement na nabanggit ay sang-ayon sa Section 20.2.2 o .9.1b ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng NGPA na inaprobahan ng GPPB sa pangunguna ni DBM Secretary Pangandaman bilang chairperson nito noong Pebrero 4, 2025. Sa gitna ng pagpapatupad ng bagong procurement law, pinangungunahan ng GPPB sa pamamagitan ng PSDBM, PhilJEPS, katuwang ang mga partners tulad ng World Bank at Open Ownership, ang pagtatag ng Public Online Beneficial Ownership Registry of Bidders at analytical tool prototype na maaaring gamitin ng mga procuring entities para salain ang mga mahahalagang impormasyon at maiwasan ang pagkakaroon ng anomalya. Bukod sa pag-iwas sa conflicts of interest at pagsawata sa dayaan sa bidding, ang paglimbag ng impormasyon tungkol sa mga bidders, merchants at contractors ay magbibigay daan sa mas maigting na oversight at accountability o pananagutan sa tulong ng civil society at ng mismong publiko. Itinataguyod ng NGPA ang transparency, accountability at mas pinalakas na partisipasyon ng publiko na mga prinsipyong pinaiiral ng DBM sa ilalim ng Philippine Open Government Partnership. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ang San Miguel Holdings Corporation o SMHC, ang infrastructure arm ng San Miguel Corporation o SMC, ay nakapwesto ng makuha ang 8.01 billion pesos na kontrata para sa Boracay Bridge Project pagkaraang walang ibang bids ang nagsumite. Binigay sa SMHC ang original proponent status para sa unsolicited project na kinabibilangan ng financing, design, construction, operation at maintenance ng 2.54-kilometer bridge system kasama ang 1.14-kilometer limited access bridge na magkokonekta sa Katiklan sa Malay Aklan patungong Boracay Island. Ang panukalang tulay ay mayroong public transport access, pedestrian lanes, bikeways at probisyon para sa mga utility lines katulad ng power, telecommunications, water supply at sewerage. Sa ilalim ng batas ng Public-Private Partnership o PPP, binigyan ng 240 calendar days ang mga magbibid mula sa issuance ng comparative challenge documents noong Pebrero 20 para makapagsumite ng counter proposals o hanggang Oktubre 18. Sinabi ng ahensya na kung walang bid na mas maganda kumpara sa original proponent, ang PPP contract ay ibibigay sa original proponent. Sinabi ng DPWH na layunin ng tulay na magbigay ng all-weather at safe access sa pagitan ng Boracay at Katiklan, mas napagandang disaster at emergency response, tugunan ang solid and liquid waste management issues at suportahan ang tourism-driven economy ng isla. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakikita na ang pag-aalala sa demanda at epekto ng geopolitical issues sa ibayang dagat ang resulta ng pagbaba ng presyo ng diesel at banayad ng pagtaas sa presyo ng gasolina. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, ang presyo ng diesel ay bababa ng 70 sentimo kada litro habang ang presyo ng gasolina ay inaasahang tataas ng 10 sentimo kada litro.
Ang presyo naman ng kerosene ay mababawasan ng 60 sentimo kada litro. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na ang pagbaba ng presyo ng diesel ay binase sa benchmark para sa krudo sa Asia at sa Mean of Platts Singapore o MOPS. Habang bumaba naman ang presyo ng gasolina, binigyan din ni Bellas ng pagbaba sa regional gasoline inventory sa Asia, kasabay ng malakas na demanda mula sa Indonesia, pati na rin ang oportunidad na punuin ang kakulangan sa supply sa Middle East, Africa at Europa sa likuran ng refinery maintenances ay nagpabagsak sa presyo ng benchmark. Dagdag ni Bellas na inaasahan ang pagbabago-bago sa presyo ngayong linggo dahil sa posibilidad na ihihinto ng India ang pag-angkat ng krudo mula Russia na magiging dahilan sa pagdagdag ng demanda sa supply mula sa ibang bansa na nagpapadala ng krudo. Ipatutupad ang bawas at taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ngayong Lunes, ika-20 ng Oktubre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 9 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 86 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 15 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 48 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 6 na sentimo. Nasa 67 piso at 76 na sentimo ang euro, 41 piso at 45 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 50 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Tinalo ng Team Asia sa pangunguna ng 19 anyos na si AJ Manas ang Team Rest of the World o ROW sa dominanting 11-3 panalo para kunin ang kanilang ikalawang korona sa Reyes Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila nitong linggo. Sinara ni Manas ang kanyang kauna-unahang sabak kabilang ang magagaling na pool player sa buong mundo kasama si veteran Carlo Biado kung saan nakuha nila ang 5-2 panalo laban sa world number 1 American Fedor Gorst at German Moritz Neuhausen. Sinimulan ng tambalang Pinoy ang laban sa pamagitan ng 2-0 abante, subalit bumawi sina Gorst at Neuhausen para idikit sa isang puntos 2-3. Subalit mas malakas ang momentum ng Team Asia para pigilan ang kanilang mga kalaban at kunin ang dalawang magkakasunod na racks para selyuhan ang panalo. Nahinto ng Team Asia ang pagtatangka ng Team World na makabawi at lalo pang napaganda pagkarang tinalo ni Aloysius Yap ng Singapore si Jason Shaw 5-1. Nanalo naman sina Shaw at Skyler Woodward kontra Yap at Vietnamese Jong Kong Huang 5-2 habang natakasan ni Spaniard
Francisco Sanchez Ruiz si Johan Chua 5-3. Dahil sa kanyang magandang debut, pinangalanan si Manas bilang Most Valuable Player ngayong taon kung saan nakuha ni Yap ang kaparehong award noong unang edisyon ng kompetisyon. Para kay Manas, dream come true raw ito at binigyan diin na gusto niya lang ibigay ang kanyang lahat sa tiwala na ibinigay sa kanya ng kanyang teammates at non-playing captain Francisco Django Bustamante. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natakasan ng Meralco ang Magnolia 78-76 para palawigin ang kanilang winning streak sa tatlong laro sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inari Center sa Montalban, Rizal nitong linggo. Napalapit sa 1 puntos na lamang ang kalamangan ng Bolts 77-76 sa pamamagitan ng free throws ni Jerome Lastimosa. May 10 segundo na lamang ang nalalabi sa 4th period, subalit ang foul ni Paul Lee kay Bong Quinto ang nagdala sa huli sa free throw line kung saan naipasok ni Quinto ang isa para maging 78 ang score ng Bolts. Nagtangka naman ng game-winning triple si Lastimosa, subalit hindi ito pumasok at ibinigay ang panalo sa Meralco. Pinangunahan ni CJ Cancino ang Meralco sa nalikom nitong 23 puntos, 6 na rebounds at 4 na tapal, habang nagdagdag si Aaron Black ng 17 puntos. Nagambag naman si Quinto ng 11 puntos, habang nakasikwat si Brandon Bates ng 15 rebounds at 7 puntos. Nagtapos naman si Lastimosa ng may 22 puntos habang nakagawa si Zav Lucero ng 14 na markers. Nasayang naman ang double-double ni Mark Baroka na may 11 puntos at 11 rebounds para sa talo ng Magnolia. Dahil sa panalo, naging 3-2 ang record ng Meralco habang nakuha ng Magnolia ang kanilang unang talo pagkatapos manalo ng 2 beses. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Namayagpag ang De La Salle University kontra University of the Philippines 72-69 para tapusin ang first round ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Sa unang pagkakataon para bumawi sa pagkatalo sa kampyonato nitong nakaraang season, nahinto ng Green Archers ang 4 na larong magkakasunod na panalo ng Fighting Maroons para gumanda ang kanilang record sa 4-3 at ipuwersa ang 3-way tie para sa ikatlong pwesto kasama ang UP at Ateneo sa team standings. Pagkatapos mawala si Mason Amos kasunod ni Kean Baclaan dahil sa injury sa tuhod, ipinakita ng LaSalle ang lalim ng kanilang bench kung saan 4 na Archers ang nagtapos ng may double figures sa pangunguna ni Luis Pablo na nakapagtala ng 14 na puntos at ang double-double ni Mike Phillips na may 12 puntos at 18 rebounds. Nakapagrehistro naman ng tig-12 puntos sina Jacob Cortez at EJ Goliena. Sa kabilang panig, nanguna si Harold Alarcon para sa UP na may all-around performance na 13 markers, 8 rebounds, 7 assists at 2 steals, habang nagbigay si Jerry Abadiano ng 12 puntos na kanyang ginawa lahat sa unang quarter. Nagdagdag naman si Terence Fortea ng 12 puntos na lahat ay nagmula sa 3-point zone, habang nagtapos na may double-double si big man Francis Nyoruka ng may 12 markers at 14 na rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Halos lahat ay ginawa na ni Jonathan Manalili para tulungan ang Colegio de San Juan de Letran na takasan ang Lyceum of the Philippines University. Ang Knights Guard ay nagtapos na may impresibong triple-double na 13 puntos, 10 rebounds at 15 assists para mapigilan ng Pirates sa pamamagitan ng 95-93 overtime victory at kunin ang kanilang ikatlong magkakasunod na panalo pagkatapos ang pangit na 0-3 panimula.
Napabilang na ngayon ang rookie playmaker sa kasaysayan ng NCAA kung saan ang kanyang 15 assist ang naging pinakamataas simula pa noong nakagawa si Gio Halalon ng Arellano University ng 16 na assist kontra Jose Rizal University noong Agosto 27 taong 2015. Subalit sinabi ni Manalili na baliwala ang kanyang triple-double kung natalo din sila sa wala pang panalong LPU sa huli. Subalit hindi lang si Manalili ang nagpakita para sa Knights. Sa overtime na panalo, ipinakita ni na Kevin Santos at Jimboy Estrada ang kanilang lakas kung saan silang dalawa ay nagtapos na may double-double pagkatapos ang una ang nakagawa ng 16 na puntos at 11 rebounds habang si Estrada ay nakagawa ng 15 markers at 10 boards. Maganda din ang laro ni Aaron Buensalida, lalong-lalo na sa OT kung saan nakagawa ito ng 9 na boards at 7 puntos. Ipinunto naman ni head coach Alan Ricardo na pinatunayan nito na ang kanyang koponan ay hindi lamang umaasa sa isang tao. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, layunin ng mga koponan na may twice to beat advantage na pumasok kaagad ng Final Four laban sa mga nakabababang rank na koponan na target namang puwersahin sa do-or-die matchup kung saan magsisimula na ang quarterfinals ng 2025 Shakey Super League o SSL Preseason Unity Cup nitong Martes na gaganapin sa San Andres Gym sa Maynila. Makakatapat ng 3-time defending champion at wala pa ring talong National University ang San Beda University sa pagbubukas ng quadruple header alas 10 ng umaga. Pangungunahan naman ni na team captain Vange Alinsug, Champs Maaya, setter Lams Lamina, Alexa Mata at Celine Marsh ang koponan ng Lady Bulldogs laban sa Pool F number 4 ranked na Lady Red Spikers na umasa sa tambalang Angel Habakon at Janelle Bakjar. Sa kabilang banda, ang Pool E number 2 seed na Adamson University na nakuha din ang quarters incentive ay makikipagtuo sa College of St. Benilde alas 2 ng hapon, habang ang Pool F second seed na Far Eastern University ay makikipagtunggali sa University of the Philippines alas 4 ng hapon. Kapag magkakaroon ng do-or-die matches sa quarters, gaganapin ito sa Paco Arena sa Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Pinagpipiesta na ngayon online ang bangayan ng mga kapamilya actresses na sina Sofia Andres at Chi Filomeno matapos maglabas si Chi ng mga umano'y resibo or screenshots laban kay Sofia. Batay sa Instagram post ni Chi, kanyang sinabi na binayaran daw ni Sofia ang ilang social media influencers upang siraan siya online. Kalakip ang mga screenshots bilang ebidensya
ng umano'y paninira ni Sofia kay Chi. Sinabi rin nitong si Chi na nasaktan ito sa ginawa ni Sofia at nakaapekto na itong issue sa kanyang pamilya at sa kanyang mental health. Dagdag pa niya, hindi niya raw gustong idamay ang anak ni Sofia, ngunit umaasa siyang hindi maranasan ng bata ang ganong klase ng sitwasyon. At pinalagan din ni Chi ang ano'y pagbayad ni Sofia sa influencers para manira na tinawag niyang isang paraan ng bullying. Giit ni Chi kaya siya nagsalita ay dahil sumusobra na raw itong si Sofia at gusto niyang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, wala pang opisyal na tugon mula kay Sofia Andres hinggil sa mga paratang ni Chi sa ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nag-trending sa social media si Ann Curtis matapos mapansin ng ilang netizens na tila lumaki o umumbok ang kanyang tiyan sa isang video na ipinost niya sa Instagram noong Oktubre 18. Sa nasabing video, makikitang sumasayaw si Ann sa New York habang dumadalo sa isang fashion show na may caption na "Dance My Way Around the City". Dito na napatanong ang isang netizen at diretsahang tinanong si Ann kung buntis muli ito. Agad namang itinanggi ni Ann na kanyang pabirong sinagot na hindi, busog lang be. Naaliw naman ang mga netizen sa candid na reaksyon at sa naging paglilinaw ng actors patungkol sa nasabing video. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Bago matapos ang ating programa, bigyan muna natin ng shout-out si Filipino Multicultural Society Ireland President Hilda Arenas na isa sa mga naging resource person natin nung nakaraang Miyerkules sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nabanggit niya kasi sa atin na siya ay bahagi ng e-magazine na Roots and Wings kung saan siya ay country editor for Ireland. Kanilang itinatampok sa naturang e-magazine ang kwento ng ating mga kababayang naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat na nagbibigay ng inspirasyon sa kapwa nilang overseas Filipinos. Tampok sa third quarter edition ng Roots and Wings ang isang eksklusibong panayam kay Philippine Ambassador to Ireland Daniel R. Espirito patungkol sa muling pagbubukas ng ating embahada sa Dublin matapos ang 13 taon. Maaring basahin ang kabuuan ng panayam na ito sa pamagitan ng pagpunta sa issue.com. Yan po ay issuu.com. Hanapin at i-follow lamang ang official page ng Roots and Wings. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.